Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Time to Hunt na napalabas noong 2020. Ito ay patungkol sa pagpatay ng brutal sa isang lalaki ngunit walang kaalam-alam ang mga pumatay na kung gaano kadelikado ang kapatid ng pinatay nila. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula sa dalawang batang lalaki, si Ki-hoon at si Jang-ho, na kinukupkup ang kanilang kaibigan na si Jun-sok, nakakalabas lamang sa bilangguan matapos ang 3 taong pagkakakulong. Lumalabas na silang tatlo ay nagkasala ng pagnanakaw 3 taon na ang nakakaraan, at si Jun-sok ang nahuli. Nagulat si Jun-sok nang malaman niyang natira na lang sa $200 ang kanilang natirang pera mula sa ninakaw na pera. Noong siya'y nakakulong, nagkaroon siya ng mga kaibigan na nagsabi sa kanya na kung magdadala siya ng $200,000, maaari siyang umalis ng Korea at pumunta sa isang isla na kamukha ng Hawaii. Ang pangarap ng kanyang ina na mabuhay siya ng tahimik sa Hawaii ang nagbigay inspirasyon sa kanya upang tuparin ang pangarap na ito noong bata pa siya. Ngunit ngayon, tila nawalan na ng saysay ang pangarap na ito. Sa kanyang pagbisita sa tindahan ng kanyang ina, natuklasan niya ang isang larawan ng kanyang ina. Ang kondisyon ng tindahan ay lumala dahil sa patuloy na mga gulo at protesta. Pumunta ang 3 kaibigan sa isang ilegal na bahay ng sugal kung saan iba't ibang laro ang nilalaro. Nang makaharap ni Jun-sok si Hae Sang-soo, isang batang lalaki, natagpuan niya ang isang malaking halaga ng pera sa isang lugar. Nagpautang si Jun-sok ng pera kay Sang-soo, ngunit sa gitna ng kaguluhan, mas lalong naghirap ang kalagayan pinansyal ni Sang-soo at hindi niya mabayaran ang $10,000 na utang. Batid ang kanyang sitwasyon, napagtanto ni Jun-sok na ang pera ay hindi opsyon para sa kanya. Sa halip, inirerekomenda niya na maaaring tumulong si Sang-soo sa ibang paraan. Nalalantad na may plano silang magnakaw sa gambling house kung saan nagtatrabaho si Sang-soo. Nang wala nang ibang magawa, siya'y pumayag ng hindi kasiya siya. Gayunpaman, hindi sang-ayon si Ki-hoon sa plano. Sa palagay niya, konektado ang gambling house sa mga mapanganib na gangster, at ang pagnanakaw dito ay maaaring ilagay sa panganib ang kanilang buhay. Pinipilit niyang dapat sa bangko na lang sila magnakaw para mas ligtas. Sinasagot ito ni Jang-ho sa pagsasaad na bagamat ang pagnanakaw sa bangko ay magdudulot ng atensyon mula sa otoridad, ang pagnanakaw ng pera mula sa gaming establishment ay hindi madaling habulin. Pinapaalala ni Jang-ho kay Ki-hoon na 3 taon na ang nakararaan, si Jun-sok ay bumunga ng mga epekto ng kanilang kasalanan upang protektahan ang kanilang dalawa, ngunit hindi pa rin naaantig si Ki-hoon. May utang sila kay Jun-sok para sa kanyang sakripisyo, at ito ang nagtulak kay Ki-hoon at Jang-ho na pumayag sa plano na magnakaw sa isang kasino. Nagsisimula silang maghanda at mag-ikot-ikot sa paligid ng gusali sa paghahanap ng impormasyon. Upang ma-estimate ang dami ng mga kamera ng seguridad at kalkulahin ang oras ng tugon ng mga gwardya sakaling magkaroon ng alarm, kumuha sila ng mga litrato. Matapos kalkulahin ang lahat ng detalye, napagtanto nila na may 5 minutong bintana lang sila para pumasok, magnakaw, at makatakas. Tiniyak ni Jun-sok na hindi pwedeng gamitin ang pangunahing pasukan dahil ito ang tanging entrance at inaasahan ito. Sa halip, naisipan nilang lapitan mula sa bubong, isang mas hindi inaasahan na ruta para sa mga magnanakaw. Sa kanilang preparasyon, kinakailangan nila ng karampatang bilang ng mga armas. Nang bumisita si Jun-sok kay Bong-sik, isang nagtitinda ng mga armas, bumili siya ng malaking halaga ng mga armas mula dito. Hindi alam ni Bong-sik ang kanilang intensyon na ang target ay ang ilegal na kasino para sa kanilang pagnanakaw. Nagsimula sila ng 3 sa kanilang matapang na pagnanakaw isang mapanagot na gabi sa pamamagitan ng pag-aakyat sa bubong ng ilegal na kasino. Sa simula, naramdaman ni Jun-sok ang takot, ngunit agad siyang nakabawi at nang ahas na pumasok sa establishmento, sinalpok ang lahat ng nasa loob. Pagkatapos, lumapit siya sa isang babae, nagdemand na punuin ito ng pera sa isang bag, at hinawakan siya sa pamamagitan ng baril. Gayunpaman, sa isang sandaling takot, pinindot ng babae ang alarm dahil napagtanto niya na limitado ang kanilang oras para matapos ang kanilang pagnanakaw dahil sa malaking halaga ng perang kasangkot. Matagumpay na nakuha ang pera, nakaalis sila. Gayunpaman, dumating ang mga tauhan sa eksena, nakakakita sa kanila mula sa bubong. Sa isang desperadong pagsusumikap na makatakas, nagtagumpay silang makaiwas sa mga humahabol at tumakas sa pamamagitan ng isang alternatibong daan. Pagdating sa kanilang sasakyan at nakakalamang na ng kaunti, naglaan sila ng sandali upang mag-ayos ng hanay. Dahil ang hard drive ay naglalaman ng video footage na kuha ng lahat ng mga kamera sa loob ng kasino, lahat sa loob ng sasakyan ay nagtatanong kung si Jang-ho ay nakapag-secure nito.
Naipakita dito na ang hard drive, at matapos ang kumpirmasyon, nagtungo ang grupo sa selebrasyon, labis na tuwang-tuwa sa tagumpay ng kanilang malaking pagnanakaw. Ipinaalam tayo sa isang mapanganib na indibidwal na tinatawag na si Han, na tumatanggap ng tawag mula sa may-ari ng bahay ng sugal. Ininform ng may-ari na ang ninakaw na hard drive ay naglalaman ng mga kompromiso video ng mga pulong na kinasasangkutan ng mga taong may impluwensya. Para sa mga individual na sangkot, magkakaroon ito ng malubhang mga epekto kung ang mga video ay mailabas sa publiko. Ipinaalam din ng may-ari na ang ninakaw na pera ay hindi gaanong mahalaga, dahil hindi pa nga nila naabot ang pangunahing vault, kumuha sila ng pera mula sa labas. Bilang resulta, hindi masyadong iniintindi ng may-ari ang ninakaw na pera. Sa pagtanggap ng seryosong isyu, itinakda kay Han ang misyon na habulin ang 4 na tao na kumuha ng hard drive upang pigilan ang paglabas ng nilalaman nito. Pagkatapos nito, inimbite ni Junsok si Sangso na sumama sa kanila at ibinigay sa kanya ang kanyang bahagi ng ninakaw na pera. Ngunit tumanggi siya, sinasabi na noon ay nag-apply siya ng day off para sa ibang ilegal na aktibidad, kaya kung mawawala siya sa trabaho noong araw ng krimen, agad siyang magiging kainahinala. Ang 3 sa kanila ay umalis sa isang sasakyan, at ang kanilang susunod na destinasyon ay ang bahay ni Ki-hun. Si Ki-hun ang tanging miyembro ng gang na may pamilya, parehong ulila sina Jungho at Junsok. Ang kanilang plano ay itapon ng isang araw sa bahay ni Ki-hun, at pagkatapos ay umalis para sa isla sa pamamagitan ng bangka kinabukasan. Pumunta si Han, ang beerang mamamatay tao, sa taong nagbigay ng armas sa grupo sa pagitan ng mga oras. Tinanong ni Han siya tungkol sa kinaroroonan ng grupo, ngunit nananatiling tahimik ang lalaki. Nababalisa, sinubukan ni Han na patayin ang lahat ng kasama ng lalaki at binyantaan siya ng baril, na pinaatras sa takot ang lalaki. Sinikap ng lalaki na makipag-ugnayan kay Junsok, ngunit sa kanilang usapan, di inaasahang ibinunyag ni Junsok ang kanyang lokasyon. Ito ay nagdulot kay Han na matuklasan siya. Pagkatapos ng tawag, naging mapanuri si Junsok at nagdesisyon na pumunta sa isang hotel kasama ang kanyang mga kaibigan para sa kaligtasan. Susunod na bumalik si Sangso sa kanyang trabaho, kung saan nagtitipon ang lahat ng mga waiter. Mas lalong lumalala ang mga bagay, mas nauunawaan niya na hindi siya pwedeng manatili doon. Kinuha niya ang pagkakataon na umalis, sa ilalim ng dahilan na pupunta sa banyo, at nagtakas ng mabilisan. Pumunta siya sa tindahan kung saan nakaimbak ang kanyang pera. Habang kinukuha ang kanyang pera, dumating si Han at binaril siya sa mismong lugar. Sa parehong oras, sa hotel, nananaginip ng hindi kapanipaniwala si Junsok tungkol sa pagkamatay ni Sangso. Ang panaginip na ito ay nag-iiwan ng malalim na pangamba sa kanya. Paglabas niya ng kanyang kwarto at pag-upo sa dining area, sinubukan ni Junsok na tawagan siya, ngunit ang kanyang telepono ay bumabalik sa mesa, iniwan siyang nagugulat, na napagtanto niyang may ibang may hawak ng telepono. Takot na takot, siya ay nagmamadali pabalik sa kanyang kwarto at nagdesisyon na tumakas kasama ang kanyang kaibigan. Naghanda sila sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga bulletproof jacket sa loob ng kanilang sasakyan. Ang panganib sa kanilang buhay ay mas lumalapit. Habang sila ay nagsusumikap na makatakas, nakakaranas sila ng problema sa kanilang sasakyan, maaaring dahil sa sabotahe. Sa kanilang kapusukan, iniwan nila ang sasakyan at lumipat sa isa pang kotse. Nakakagawa sila ng paraan para simulan ng bagong sasakyan at ipagpatuloy ang kanilang biyahe matapos ang ilang mabilisang pag-iisip. Gayunpaman, dito na hinabol sila ni Han at binuksan ang apoy sa kanilang mga sasakyan. Sa gitna ng putukan, tinamaan ng bala ang balikat ni Jangho. Ang kanilang sasakyan ay bumangga sa isa pang sasakyan na nagdulot ng malupit na eksena. Pumunta si Han sa lugar kung saan walang malay si Ki-hun, sa kotse ni Junsok. Pilit na inalis ni Han si Junsok mula sa sasakyan, na, puno ng takot at pangamba, isinara ang kanyang mga mata at hindi kayang harapin ang darating na panganib, habang itinutok ni Han ang kanyang baril sa kanya. Sa pagmamasid sa kanyang matinding takot, binigyan siya ni Han ng 5 minuto na simulang tumakbo at sinabihan siyang maaari siyang magtago. Sinamantala ni Junsok ang pagkakataong ito at nagawa niyang makarating sa ospital, kung saan inilalakad si Jangho sa paggamot. Ngayon na nasa ibang lungsod na sila, iniisip nila na ligtas na sila kay Han, yamang nasa masamang kondisyon si Jangho. Plano nilang umalis ng maaga kinabukasan. Subalit sa gabi, mananatili si Junsok na alerto habang natutulog si Ki-hun. Nakikita niya na natagpuan na sila ni Han. Binubukas niya ng mabilis ang mga mata ni Ki-hun at Jangho, at sila'y nagtatangkang tumakas ng desperado. Kapag nakakita ng kanila ang assassin, binubuksan niya ang apoy, ngunit nakakaiwas sila at nakakarating sa kanilang sasakyan. Ang walang tigil na paghabol ni Han ay patuloy.
Mabilis nilang natuklasan kung sino talaga ang may-ari ng sasakyan habang umaalis sila sa tinatawag na sasakyan ng pulis. Gayunpaman, patuloy pa rin silang nagmamaneho ng sasakyan. Sa kanilang pagsusumikap na tumakas, nakatanggap sila ng tawag mula kay Han. Si Jun-sok, sa kanyang desperasyon na tapusin ang sitwasyong ito, nag-aalok na ibalik ang lahat ng ninakaw na pera, sa pag-aakala na siya ay isang pulis. Tinatanong niya kung bakit tinutugis sila ni Han, at handa sila at ang kanyang mga kaibigan na sumuko sa pulisya, kapalit ng kanilang kaligtasan. Gayunpaman, tinanggihan ni Han ang alok na ito, ipinaliwanag na kapag siya'y nagsimula ng isang gawain, tinutulungan niya ito hanggang sa wakas. Hindi mahalaga sa kanya kung makakulong sila o hindi, siya'y walang punat at magpapatuloy sa kanilang pagtugis sa anuman. Natanto ni Jun-sok na ang pag-surrender sa pulisya ay hindi maglulutis ng problema dahil determinado si Han na sila'y alisin. Napagtanto niya na walang saysay ang humingi ng tulong sa pulisya dahil maaaring sila rin ay maimplika sa sitwasyon. Lumalabas na iniwasan pa rin niya si Han at sa huli ay natagpuan ang isang bakanteng apartment. Mula roon, nakipag-ugnayan siya sa kanyang kaibigan na naghahanda ng kanilang paglalakbay patungo sa isla. Sinabi sa kanya ng kaibigan na kahit madali sila, makakarating lang sila sa kanilang destinasyon kinabukasan ng umaga, at kailangan nilang magtagal ng isang gabi sa apartment. Sa isa pang eksena, si Bong-soo, ang kapatid ni Bong-sik, ay puno ng galit dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Determinado siyang kunin ang hustisya sa kanyang sariling kamay, at kasama ang kanyang mga kasamahan, siya ay humabol kay Han. Si Ki-hun ay nagkaroon ng nakababahalang panaginip na nag-iwan sa kanya ng pangamba ukol sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Nagtatawag siya ng mabilis sa kanyang ina, nag-aalala sa kanilang kalagayan. Gayunpaman, nang makausap niya ito, natutunan niyang ang kanyang pamilya ay nasa panganib, at ang kanyang ina ay nasa kalagayan ng takot at pangamba. Nadagdagan ang kanyang pakiramdam na may maliit na tama na mayroong malubha sa kaalaman na ito. Sa halip na ibigay ang maraming impormasyon sa telepono, sinasabi lamang sa kanya ng ina ni Ki-hun na mag-ingat kung saan man siya magpunta. Nang mabahala sa usapang ito, agad siyang kumuha ng sasakyan at nagmadali papunta sa kanyang tahanan. Nang makakasalubong ni Ki-hun si Jun-sok sa labas ng kanyang apartment, sinabi niya dito na kailangan niyang bisitahin ang kanyang pamilya at hindi na siya makakasama sa kanilang paglalakbay. Dahil dito, umalis siya mula sa grupo upang harapin ang kritikal na sitwasyon na kinasasangkutan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa pagtunog ng gabi, malapit na naman si Han sa kanilang lokasyon. Sa pamamagitan ng bintanang ng apartment, nakita siya ni Jun-sok at alam niyang nasa panganib sila. Bilang reaksyon, pareho silang ni Jang-ho at Jun-sok ay kumuha ng kanilang mga armas at nagdesisyon na maghiwalay at tumakbo sa magkaibang direksyon upang makatakas sa paghabol ni Han. Sinusubukan nilang barilin si Han ng kanilang mga baril pagkatapos maghiwalay upang mapanatili siyang malayo. Ngunit wala sa kanilang mga putok ang tila nakatama sa kanya, nagpapakita ng kanilang pangit na pamamaraan ng pagsasabak. Ginagawa nila ang kanilang makakaya, ngunit nakakatakas siya ng walang pinsala. Sa gitna ng laban, ang isang bala ni Han ay tumama kay Jun-sok, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Sa kabutihang palad, nabawasan ng bulletproof vest ang pinsala, na nagligtas sa kanya mula sa malubhang injury. Nang makita ni Jang-ho na nasaktan si Han, nagalit siya at lumapit kay Han, sinusubukang barilin ito. Gayunpaman, nagtagumpay si Han na iwasan ang lahat ng kanyang mga bala, at bilang kapalit, binaril si Jang-ho ng isa pang bala, na lubos na nagdulot ng pinsala sa kanya. Nakagawian ni Jun-sok na iligtas si Jang-ho at dalhin siya sa loob ng isang gusali, ngunit sa kasamaang palad, si Jang-ho ay hindi nakaligtas sa kanyang mga sugat. Naglakas loob si Jun-sok, na puno ng pangungulila at galit, at hinarap si Han, binaril siya sa sobrang galit. Binaril din si Jun-sok ni Han, na bumagsak sa lupa. Lumapit si Han, itinutok ang baril sa kanyang ulo. Ngunit ngayon, bukas ang mga mata ni Jun-sok, at haharapin niya ang kanyang tiyak na kamatayan ng may desisyon, na ipinapakita ang walang takot sa harap ng kanyang manlalaban. Justo nang siya ay papatayin, dumating ang isang grupo ng mga taong nakamaskara, sa pangunguna ni Bong-soo, upang patumbahin si Han. Binaril nila si Han ng ilang beses, at siya'y bumagsak sa dagat. Sa madaling araw, sumakay si Jun-sok sa isang bangka papuntang Kenteng, Taiwan. Natuklasan niyang, buhay pa si Han, at namatay si Ki-hun pagkatapos umuwi. Natanto ni Jun-sok na ang pagtakas ay hindi magbibigay sa kanya ng tunay na kalayaan, kaya't dumaan siya sa pagsasanay, armado ang sarili, at nagpa siya na bumalik sa Timog Korea upang harapin si Han ng tuluyan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.